Shabbat Shalom at magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga sumusubaybay sa ating programang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Messiah, Source of Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Hatid sa inyo ng dito pa rin sa ating radio station, Wow Smile Radio, 99.9 FM. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferruelo, at kasama sa kabilang linya ating tagapagturo from Light of Messiah Ministries Canada, Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay, so sa hapon po ito ay magpapanimula tayo sa unang babasahin sa aklat ng Numbers o sa Hebrew, ito po yung original na pangalan ng book ng Numbers. Ito po ay ang Bamidbar. At ang ating unang portion ay may pamagat na ay mababasa sa Numbers chapter 1 verse 4, chapter 1 verse 1 hanggang chapter 4 verse 20 na may pamagat na in the wilderness or sa ilang, kung saan pinahayag ng Panginoon ang kanyang salita kay Moses. So sa hapong ito ay patuloy po nating subaybayan ang kasaysayan at mga lakad o mga kapahayagan ng Panginoon sa panahon na sila ay ang mga Israelites ay nasa wilderness. At tingnan din po natin kung ano yung mga pangyayari dito na hindi lang makapulutan ng aral, kundi aangko pa rin sa present life natin sa ngayon. So bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Pangunahan tayo ni Brother Richard Sison. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at makapag-discuss ng inyong salita, ng inyong parsha, Parsha Bamidbar. At ito pang Panginoon ay magbigay sa amin ng gabay at karunungan para kami ay mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Pinapanalangin po namin na ang inyong salita ay manahan sa puso ng bawat isa upang ito ay magbigay ng gabay sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, ating pong subaybayan at tingnan po natin kung paano natin i-apply sa ating buhay ang Torah portions natin ngayon na ihatid sa atin ni Brother Richard Sison. Salamat, Sister Deb. Muli, Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. At pag-uusapan nga natin ngayon ang Bamidbar. Yan ang title ng book ng Numbers sa pagkakaalam natin, numeri sa Greek, no? Pero actually ito ay Bamidbar sa Hebrew Bible, nang ibig sabihin sa desert, no? In the desert. Or sa ilang. Sa ilang o sa disyerto. Ito ay pangalan ng book at pangalan din ng first parsha ng book, Bamidbar. At ito yung first na unique na salita sa unang verse ng book, just a recap, intro lang, para maintindihan natin yung mga books, katulad ng Exodus. Ito ay yung mula nung panahon ni Moses, nung pinanganak siya hanggang sa just around 1 year after nilang makalabas ng Egypt, Ang Book of Leviticus yung first 2 years ng Israel, yan yung Vayikra, o yung mga tinawag, dito ay binigay ng Panginoon ang instructions patungkol sa mga anong dapat gawin ng isang Levite o isang priest, at ang mga gawain sa templo. Napag-aralan natin diyan yung first 5 chapters ng Leviticus, yung mga offerings na iba-iba. Sa Leviticus 11, ito yung clean and unclean. Leviticus 18, ito yung mga
mga sexual immoralities, ano, mga hindi pwedeng gawin, ano. 23, Leviticus 23, ito yung mga kapistahan ng Panginoon. Ngayon, ang Book of Numbers, ito po ay ito yung pinaka I would say pinaka nagko-cover ng buong story ng mga Israelites na Sa sa desert, no? Ah, kanilang nag-i-start expedition. nag-start yan from second year ng Exodus. I mean, nung nakaalis na sila up to ah, bago mamatay si Moses. So, bali 38 years ang coverage niya, no? So dito makikita natin ang struggle nila, paano sila namuhay, paano sila ah, nag nag ah, nag-doubt sa Panginoon and everything, ano. So dito makikita natin na kaya tinawag na numbers kasi dalawang beses ni number or sinensus ang mga Israelites, no. At dito yung unang census ay yung 20 years old and above, no. Sinenso sila at pinakita rin kung sinong mga lahi-lahi, sinong sa mga tribe, mga divisions ng mga Levites, kung sino magtatrabaho sa templo, sa Ark of the Covenant, sa Mishkan, yung tabernacle, yung mga in charge, no. So, in-explain din dito paano dinivide ang mga divisions, saan pwesto ang ah, mga tribes. Dito rin ay pinakita na kung saan ni-number ang lahat ng mga firstborn sons, no? So, sabi ng Panginoon, lahat ng mga firstborn sons ay kanya, no? So, ngayon, pina-census 'yon at sinensus din ang mga Levites. Ngayon yung difference, kasi siyempre mas marami ang mga firstborn ng mga Israelites versus sa lahat ng Levites. Yung difference, kailangan tubusin. So, ang nangyari, yung number ng mga Levites, sila ang nagtubos sa mga firstborn. Pero yung mga sobra, kailangan bayaran ng 5 shekels. So ang 5 shekels po ay around sabihin na natin mga between 8 to 10 per half a shekel, about 8 to 10 US dollars, so about mga 500 pesos. So multiplied by twice, so about 1,000. So 5,000 pesos, no? Equivalent sa time natin. So sa kanila, okay lang 'yon, kayang-kaya 'yon, hindi hindi siya mabigat, no? Hindi siya mabigat. Ano lang ito, more of a token ng appreciation sa Panginoon. Hindi rin yan nalalayo dun sa every year, magbibigay sila ng temple tax na half a shekel, which is parang 500 pesos per year. So yun na yung pinaka ano nila, no? Pero sa templo po ito, hindi dapat kinokolekta ito ng mga simbahan kasi baka uy, may kukolektahin pa pala tayong ganito, no? Hindi sa templo po ito. Ito Makaisabay sa church. baka i-implement din, ano? Medyo kabahan tayo ng konti, no? Pwede mong kolektahin, ibigay mo sa templo, wag mong ah, anyways. So ito yung ano, no? Ito yung mga pinag-uusapan dito. So yung first uh, 4 chapters ng Book of Numbers ay dinidiscuss ito. So, at sinasabi ko sino mga in charge and everything, ano. Makikita natin dito ang importance ng order, no. Very orderly ang Panginoon. Hindi siya yung chaotic. Ayaw niya ng magulo. Dapat lahat maayos, ano. Hindi ito yung parang bara-bara or kung ano na lang ang gusto, or hindi pwede yun. Dapat organize. Organize talaga. Pati ang mga Levites sa loob
ng may area na kapaikot ang mga Levites saka mga priest sa sa Mishkan o sa Tabernacle, ano. Um, Nakaposisyon sila ron, tapos ang mga tribes ng Israel ay tatlong tribe nasa north, tatlong tribe nasa south, tatlong tribe nasa east, saka tatlong tribe nasa west. Pag tiningnan mo sa taas, parang cross. Mm. Pero actually, sis, Yung formation nila. ang formation nila parang cross. Pero actually, hindi more of a cross. More of a sword pag tiningnan mo, kasi may mahaba. Yung Ah, forward yes. is mas mahaba siya. No, tapos pag tiningnan mo, kaya later on makikita natin dito, mababasa natin um, uh, si ah, Balaam, si Balak pala, ng king ng Moab, ay kinakabahan. Natatakot yung mga tao kasi sa gabi, may flaming fire. Oo, Flaming, nakasubaybay sa flaming kanila. nandoon sa Mishkan, nasa taas. Tapos, pag tiningnan mo, tapos may mga ilaw, para pag tiningnan mo, parang sword, parang flaming sword ang dating. Mm. Pag sa umaga naman, clouds yun. Ulap. Ulap. So parang sword pa din. Puti naman. Mm. Kaya, siyempre, yung mga tao, parang sword ng isang malaking parang higante ang dating eh. So, Mm. siyempre, kabado talaga sila. Lalo na narinig nila, alam nila kung ano nangyari sa Egypt. So, hindi talagang natatakot yung mga tao. Kaya later on, hinire ni Balak si Balaam para i-curse ang Israel, ano. Pero makikita natin dito na kahit i-curse, gustong i-curse, blessing ang dumarating, ano. Katulad ngayon na nangyayari, Lalabas sa bibig nila. maraming gustong i-curse ang Israel, maraming ano, pero Oo. blessing ang kanilang natatanggap, ano, maski magtulong-tulong pa lahat. Kasi ang Panginoon na na creator of all things and most powerful ay nasa side nila. So, yun ang ano, no, kaya kahit pagtulong-tulong ang buong mundo, wala pa rin. Pero kinakailangan pa ring sumunod ang Israel. Hindi pwede yung kung ano lang ang gusto nilang gawin. Pag sila naman nagkamali, parurusahan talaga sila. Meron din Mm. silang parusa, no? Kaya kung may nangyayari minsan sa Israel, napaparusahan din minsan sa disobedience din nila, tsaka pag nakakalimot. Pero sila ay tinutulungan ng Panginoon, ano? So yan ang pinaka-essence yan, yung order. Tapos makikita natin dito, no, sa desert, no, ay parang iisa lang, walang lamang, walang may lamang. Lahat alam natin ang supply nila ng mana, based sa kakayanan, based sa kung anong kailangan nila. Maski kumuha sila ng marami, sakto lang din. Kumuha konti, sakto pa rin. Hindi kulang, walang kulang, walang sobra, sakto lagi. Ang tubig lagi nagfo-flow sa rock na sumusunod sa kanila, sakto. Walang nagugutuman, walang mga Nagkukulang, nasosobrahan, walang oo. kinukulang. Walang kinukulang, walang sumosobra, 'no? May Sakto, sumobra man, sira. Sira yung nasisira, sobra. oo. Actually 'pag tiningnan nga nila na gano'n, pagkuha nila na gano'n, kumuha sila sakto pa rin. Sakto pa rin. Kulang ang nakuha nila, sakto pa rin, eh. Mm. Yun ang ano, tapos pero 'pag Shabbat hinto, wala silang makukuha. So, double portion ang nakukuha nila every Friday, 'no? Kaya diyan, nakikita natin na ang Panginoon na nagpo-provide. Naka-prepare na sa Hindi hindi Friday. mo hindi natin kailangang magtrabaho ang Shabbat para kumita, kasi siya mismo Mm. magpo-provide, 'no? So 'yan, ano, 'yan ang mga ano diyan. Ngayon makikita natin dito na ang mga sa passage na nakalagay sa Numbers, ano, Numbers 1:1 to 3, 'no? May mga rason na makikita natin dito kung bakit kailangan i-number o i-census ang mga Israelites. Una, Mm.
para ma-organize ang mga tao. Kung hindi mo alam kung ilan kayo, paano mo ma-organize, 'di ba? So dapat organize ang mga tao. Pangalawa, para ma-determine kung ano mga strength ng bawat tribe. Alam ng Panginoon ang strength nila. So, pero gusto ng Panginoon malaman nila kung anong strength nila. Kasi hindi nila alam kung anong strength nila eh. Gulo-gulo nila eh. So, kailangan maayos. Pag-organize ang isang army o isang grupo, ang isang tao, ay mas effective, no? Mas effective ang mga tao, no? Tapos makikita mo anong strength ng bawat isa, anong weakness ng bawat isa, no? So para ma-delegate ang position ng leadership, ma-delegate ang position ng mga tao para sa mabilis na assembly, para ma-secure ang mga ranks, ano, sa mga possible infiltrators. Kasi maaaring may biglang sumingit eh. Galing pala sa mga Canaanite. Sasabihin niya, ako'y ano, from the tribe of ganito. Kung if you don't belong sa isang tribe, alam nila eh. So pag may infiltrator from tribe to tribe, hindi ka makakapasok kahit Israelite ka. Kung hindi ka from the tribe of Judah, hindi ka makakapasok sa Judah. Mhm. Doon ka, balik ka sa anong tribe ka galing. Benjamin, balik ka sa Benjamin. O Ephraim, balik ka sa Ephraim. Kung talagang doon ka, no? So yun ang ano niya. Tapos ang very interesting nito, Sister Deb, yung division ng strength. Na pag-uusapan natin yan later on, ano? Mhm. Ngayon, dito rin ano makikita natin ng pati ay yung mga ito dito makikita natin na yung mga mga goyim o yung mga hindi Israelite ay walang sariling tribe, 'di ba? Kinount yung 12 tribes of Israel, walang 13 tribe na o mga non-Jew o non-Israelites. Walang silang sariling tribe. Nakasama sila sa tribo ng mga Israelite. So dapat sumama sila ron either kay Ruben, kay Simeon, kay hindi lang sila makaka-join kay Levi kasi Levites ay Levites lang eh. Mhm. Ah, pwede silang ma-absorb sa kay Judah, pwede silang ma-absorb kay doon sa mga ibang tribes, no? Kila Benjamin, kila Ephraim, Manasseh, kung sino man ang gusto nila, except Levi. Kasi ang Levites, walang goyim yan. Hindi pwede. Kailangan Levite lang, no? Hindi pwede mag-convert. Kahit ang mga taga-Israelites, halimbawa, tribe of Judah, hindi siya pwede maging Levite. Hindi siya pwede kasi uh, the other way around, kapag napangasawa, yung Levi na babae, magiging tribe of Judah, pero not the other way around. Hindi magiging priest ang tribe of Judah o Ephraim or Manasseh or Simeon. Hindi pwede. Levites lang yon. Yan lang ang unique dyan. Ano? Pero everybody else, katulad ni Caleb, siya ay goyim. Meaning, ang goy or ger is a Hebrew ng friendly na visitor or yung parang immigrant. Parang ganun ang dating. Ano? Mhm. So, hindi ka by blood na Israelite, pero natanggap ka doon Accepted. sa tribo na yon. Mhm. Kaya merong Children of Israel, tsaka merong House of Israel. Yan ang, Mhm. yan ang difference. Ano? Yung Children of Israel, yan yung mga Lahi. by blood. By blood, no? Mhm. Oo. Ngayon, yung sa House of Israel, kasama dyan yung mga bondservants, mga nag-convert, mga nag-attach themselves to Israel. So, kasama sila sa House of Israel, including ang mga children of Israel. Ang children of Israel kasama rin sa House of Israel. So, Yeah. pero pag children of Israel, Sabihin, halo Israel, na. Tribe of halo na Israel. yon. Parang kasama-sama na yon. So, makikita natin dito na buo sila, no? Hindi sila ah, lahok-lahok. So, may division sila, no?
Ngayon, dito sa Numbers chapter 2 verse 1 to 34, makikita natin dito na lahat inassign sila kung saan sila, no? Pati mga amain ng bawat sa isang tribo, naka-divide pa rin sila based sa kanilang ancestral leader or father, no? Kahit Judah, may mga group pa rin sila. Maski ang kay Levi, may mga group pa rin sila, no? So, naka-identify yon. So makikita natin dito na bawat family, kilala mo kung sinong kapamilya mo eh. So you protect your own family. Tapos meron silang tinatawag na parang minyan. Yung minyan, yan yung group of 10. 10 parang leader ng 10 families. Tapos may leader ng 50. May leader ng 100, may leader ng 500, may leader ng 1,000. Tapos may leader ng buong tribe. Kaya walang makakalusot eh. Hindi pag hindi ka kilala, hindi ka talaga makaka-penetrate. Hindi ka pwede mag-pretend na galing ako sa ganito. Hindi pwede 'yon. Mahihirapan ka, no? At pag nalaman, ay yari ka talaga, no? So, makikita natin dito na um, bawat isang family meron silang mga designation, ano? So, bakit kailangan i i-mention ito, no? Saka yung arrangement nila is very interesting. Kasi yung ang salakay nila, yung pinaka hindi naman mahina, no? Pero for example, ang sa lugar nila, yung kasama nila Judah ay si Zebulun, si Issachar, tapos si Judah, no? Si Judah ang pinakamalakas. Actually, si Judah ang pinakamalakas sa lahat ng tribe, no? Kaya siyang nasa rear side, closest sa Mishkan, sa tabernacle. Tapos, ang position niya, tapos si ano naman, si Gad, si Simeon, saka si Ruben, sa grupo na yon, si Ruben ang malakas. Saka si Simeon, no? Si Gad medyo mahina ng konti. Sa side naman nila Dan, Naphtali, saka si Asher, si Asher yung malakas, pero mas malakas si Dan ng konti, no? Si Naphtali mas mahina, no? Sa side naman nila Ephraim, si Ephraim ang pinakamalakas, so nasa closest siya sa Mishkan. Tapos followed by Manasseh na medyo mas malakas, si Benjamin ang pinakamahina. Pero ang abante, technically si Benjamin ang pinaka nasa likod, no? Si Benjamin ang nasa pinakalikod kasi Ang bunso. west side yan. Kaya makikita natin dito, yung pinakamalalakas ay actually pinakamalakas talaga si Judah, followed by Ephraim. Sa mga tribes, kaya si Judah nasa east side, pero east siya ng Mishkan o ng Tabernacle. Si Ephraim nasa west side ng Tabernacle. So sila yung closest. Pero of all, actually, ang Levites ang pinakamalakas na tribe. Kahit konti lang sila actually ang best. Kung maalala natin, si Simeon saka si Levi, sila yung umatake ng city, no? Nung nag-rape kay Dina, si Simeon saka si Levi yun eh. So very strong sila, kaya akala natin porke mga priest sila o mga Levites parang mga mahihina. Actually sila yung pinakamalalakas. Individually, comparable si Levi kay Judah, no? So I would say ang halos
konti lang ang diferensya. Si Judah sa si Levi halos pareho. At si Ephraim is not far sa lakas. Yun ang ano ron. Ngayon, pero ang abante nila is sa papuntang eastward sila, no? So ibig sabihin ang nasa pinaka front line talaga si Zebulun. What is interesting, si Zebulun hindi siyang strongest, no? Pero what is very interesting dito, nung ano, one time may napanood akong documentary, Sister Deb, patid mga kaibigan, ano, na kung paano ang mga wolf umaandar, paano sila nagma-migrate. So ang mga wolf pala nauuna yung mga matatanda at mga weak. Nauuna sila. Tapos Para followed hindi by sila maiwan. sila yung ano, kaya sila yung nagli-lead. Kung ano yung kaya nila, yun lang ang pacing ng buong mga nagma-migrate na wolf, no? Hindi walang nag-uunahan. Ang nagli-lead ng pacing yung mga matatanda at mga pahihina. Pag hinto nila, hinto lahat. Yun ang ano ron eh. Ngayon, um, pag napaaway, so unang casualty yung mga matatanda at mga weak, supposedly. Pero actually yung second ay very strong yon. So mabilis siyang Okay. nakaka-rescue. Nakaka-atake. Oo. So ibig sabihin, kapag may kaaway, di kakala mo matatalo mo. Kasi parang mahina eh. Actually yung kasunod mas malakas. Tapos yung kasunod pa nun mas malakas pa. Ganun pala ang mga ano, ganun pala ang mga wolf. Wolf. Tapos sa middle nila, yun ang mga medyo mga babae, mga bata, mga ganun, no, na medyo ano sila. Tapos yung likod ay malakas din. Pero ang pinakamalakas talaga yung tinatawag na lone wolf, no? May lone wolf kaya may lone wolf eh. Yung lone wolf pala, yun ang strongest sa lahat. Yun ang pinaka-leader. Pero siya yung nasa huli. Oo. So which is very interesting kasi um in as much as ano, makikita natin na parang similar din ang ano, ang arrangement dito ng Mishkan. Kasi ng mga tribes kasi ang nasa middle, yung huli, technically, yung mga Levites, pero silang strongest. Yun ang strongest, ano. At ando doon nga yung angel of the Lord, ando doon eh. Yun ang strongest eh. So parang kaya may ano rin eh, yung parang may mga yung nature, may physical manifestation ng spiritual reality o spiritual wisdom, ano, na nakikita natin. So I didn't know na ganun pala mga wolf magano. So ang arrangement ng mga tribo ay based sa very ano sila, yung strategic. So si Zebulon, kung kaya ni Zebulon yun, wala nang paano pa yung nasa likod mas malalakas. Pagka natalo si Zebulon, aatras si Zebulon, aandar si Judah. Pag nakita natin dito yung apat na pinakamalalakas, mabilis siyang makaka-move kung saan ang kaaway. Kapag ang kaaway ay nasa likod, si Benjamin, si Judah, si Ephraim, si Reuben, saka si Dan, mabilis makaka-rescue. Not to mention na andun pa si Ephraim, ano? Kapag ka ang away naman ay um, nasa north side kila Naphtali, si Judah mabilis din makakapunta, no? So yun ang ano, yun ang the way inarrange ng Panginoon, ano? So isa sa mga ano pa rito sa na-mention dito sa Parsha, sa Numbers chapter 3 verse 1 to 4 naman, um, pinakita rito yung
binanggit na naman yung priesthood, no? Bakit laging kailangan banggitin? Para i-emphasize na hindi mababago ang priesthood, no? Um, ang redundant na pagme-mention ng Panginoon, sabi nga ni Joseph yan eh. Twice na sinabi ng Panginoon, and it means He's gonna make it happen, no? So ito, redundant na binanggit ng Panginoon, and it's gonna happen. Hindi pwedeng mabago, no? So, ang ibig sabihin nito, may permanent record ng priesthood. Ang promise ng Panginoon sa pamilya ni Levi at ni Aaron ay ni-record sa heavenly tablets, no? Actually, yung ginawa ni Simeon sa ni Levi, um, ay ito ang naging dahilan na kung bakit naging priest, piniling priest si Levi, no? Ang akala natin na mali sila ron, actually, yun ang gusto ng Panginoon. Alam mo yung apo din ni Aaron na pumatay doon sa Moabite woman tsaka doon sa isang prince ng Israel dahil sila ay nagsiping sa harap ng malapit pa sa tabernakulo eh. Pinatay sila. So ginawang ano ng Panginoon yon, ginawang permanent ang high priesthood sa kanya. So ganun din si ano, kung matatandaan natin, ito gusto ko lang i-emphasize mga kapatid, mga kaibigan, kasi iba kasi ang mindset natin ng mga tao. Iba rin ang mindset ng Panginoon, no? Nung dito binanggit dito na ang sabi ng Panginoon, lahat ng firstborn son kanya, firstborn son ng Israel. Kasi ni-redeem daw niya ito nung niligtas niya na hindi niya pinatay. Naalala natin na dahil sa blood sa doorpost ay hindi dumaan ang angel of death. So hindi sila pinatay, ang napatay yung mga Egyptian sa mga taga-ibang lahi na hindi naglagay ng, syempre wala naman silang blood sa doorpost nila. With that, dahil hindi pinatay ang mga firstborn sons ng Israel, sabi ng Panginoon, the firstborn of Israel are mine. Sabi niya, pati mga animals kanya daw. So, anong lesson dito, no? Kapag tayo ay deserving of death, tapos tayo ay niligtas ng Panginoon, ang ibig sabihin nun, we belong to God. Yan ang ibig sabihin nun, no? Hindi ni-redeem na tayo niya. So, ibig sabihin, hindi na tayo, we don't own ourselves, kundi sa Panginoon. Ngayon, dahil sa kasalanan, kung matatanda natin yung golden calf incident, no? Dahil doon, ang mga children of Israel nag-ano sila, nagsamba sa golden calf. Tapos nagalit si Moses. Tapos sabi ni Moses, yung mga yung mga nagsasamba nga, patayin nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo, kung sino man ang gusto nyong patayin na sumasamba. Ano doon na kasi si Moses, hindi pa rin sila natigil. So 3,000 ang napatay doon. Ang kumampi na ang gumawa ng mga ganon, mga Levites. So inimplement ng judgment, ginudge ng mga Levites ang kapwa nila Israelite. Kaya natuwa ang Panginoon. Kaya ang priesthood ibinigay na niya sa mga Levites instead na sa mga firstborn sons of Israel. Okay? So, Dapat napunta ron. Kaya makikita natin kung paano ang ginagawa ng Panginoon kapag in-implement natin ang justice ng Panginoon. He is in favor of that. Kaya yung nangyari noong October 7, yung ginawa sa Israel at gumanti ang Israel, it is justified.
kahit ano pang sabihin ng mga tao at yung leadership ng Israel at ang mga sundalo na nagpursu sa mga kaaway nila dahil sa ginawa nila sa Israel ay, you know, justified sila ng Panginoon. Kinamumuhian man sila ng buong mundo, pero sa mata ng Panginoon, sila ay justified, no? So, ganun ang mindset. Makikita natin kung paano mag-work ang Panginoon. Hindi siya katulad ng nasa isip natin. Sabi ng Panginoon, my ways are not your ways. Uh, you know, hindi My pareho. thoughts are not your thoughts. My thoughts are not your thoughts. Yes, My ways are higher than your ways. So, tapos sabi niya sa Psalms 50, you think I'm like you? Sabi niya, we are not, we're not the same. I'm not like you. You think I'm like you, but we're not. No? So, yan ang no, yan ang makikita natin. So permanent ang priesthood ng mga Levites, ang pagsuserve. Tapos, binigay din ang priesthood sa kay Aaron, no? Tsaka doon sa kanyang apo, na pumatay doon sa uh, anyways, anong mga duty ng mga Levites, no? So sila yung mga Levites ang may yung mga anak ni Aaron, uh, except si Nadab and Abihu kasi namatay na sila nang walang anak. Si Eleazar saka si Ithamar, sila yung mga priest at ang kanilang mga anak, no? Tapos yung apo, yung first child ni Eleazar, yun ang pumatay doon sa sa Moabite tsaka sa Prince of Israel na nagsisiping sa daylight, no? Habang nagmo-mourn yung mga tao dahil may plague na 20,000 dahil nga sa advice ni Balaam. Anyway, madi-discuss natin yan as we go along sa Bamidbar, no? Dito sa Numbers, no? Ang Numbers, Sister Deb, no? Kaya may maraming umiiwas dito kasi parang ang daming pangalan, ang daming parang boring sa kanila, pero actually napaka-importante nito kasi dito mo matitrace kung who's who. Hindi siya yung ang akala kasi ng mga tao parang nawala na lang. Ito nga, Inayos yung, oo, ito yung ibig sabihin, existing yung buong buo yung mga tribo, ito yung yung tribes ng Israel. yan, ito yung kung dito natin maipapakita na kung na re-record nga nila ang mga anak-anak, mga kaanak-anakan ng mga ninuno mula sa ninuno hanggang sa mga kaapu-apuhan, paano nila makakalimutan ng Shabbat na 7 days lang? Kasi kiniklaim lang, nakalimutan na, hindi na alam kung kailan. Like, sinong nagsabi sa'yo, di ba? Kung alam nga nila yung kung sino, saan sila galing eh. Yung Shabbat pa na 7 days ago lang yun, di ba? So, sila kasi kung ano lang ang gusto nilang isipin, pero hindi nila kilala kasi ang Panginoon, tsaka hindi nila kilala ang mga anak ng Panginoon, ano? So, yan ang diyan, ano? Um, Dito, makikita natin dito na sa Numbers chapter 3 verse 40 to 51, ni-number ang lahat ng firstborn male mula 1 month old and above. Lahat ng 1 month, 22,273, no? Tapos yung mga Gershonites, 1 month old to and above, 7,500. Yung Kohathites, 8,600, and Merarites, 6,200. So, yung difference, babayaran. Yun yung magbabayad sila ng 5 shekels lang naman. Hindi naman, saka one time lang yon. Once in a lifetime, no? Kung maalala natin, yung lesson natin na last parsha or 2 parshas ago, yung 20 yung 1 month old up to 5 years old,
Pag lalaki, 5 shekels. Pag babae, 3 shekels, no? From 5 to 20, 20 shekels ang lalaki, 10 shekels ang babae, I think, if I'm not mistaken, or 15, something like that. Tapos ang ano naman, pati senior, Sister Deb, may discount. Yung senior na babae, senior na lalaki may discount, pero mas mababa pa yung sa babae. Kaya, um, ang Panginoon diyan makikita na ano noon pa man, nai-implement na yan. Yung bata, Meron ng ano, gender. may ano lang, dalawa lang yan. Tsaka ano so may from 1 month to 5 years, 5 years to 20, 20 to 65, 65 and above. Tapos divided into babae lang sa lalaki, walang in between. So, tapos ang babae lagi may discount. Hindi ibig sabihin mababa value niya, actually may discount siya. Discounted siya. Oh, 'yun ang ano ron, no. And dito, sinabi rito yung mga responsibilities ng mga sons of Kohath, ano? Sa Numbers chapter 4 verse 1 to ano and onward. Si Kohath, by the way, middle child siya ni Levi, no? Dito galing yung mga Amrarites, the Isharites, Hebronites, saka Uzzielites, no? Sila yung mga nagsiserve sa tabernacle from 30 to 50 years old only. So yung prime age nila. So anong gagawin nila? Anong ginagawa nila before 30 years old? Nagtitraining sila, Sister Deb, mula toddler hanggang 30 years old. Tinuturuan sila paano magsiserve. Pagdating nila ng 30 to 50, magsiserve sila. Anong gagawin nila after 50? Retired? Hindi. Sila naman magtuturo ng mga bata. Mga teacher sila. No? Yan yung mga tinatawag na parang pastor. Ang mga pastor are mga retired na Teacher. teacher. Oo. Hindi, mga dating Kahit retired workers, ngayon teacher na. yan, no? Sila naman magtuturo ng next generation. So walang pahinga. Walang pahinga ang pagsisilbi ng Panginoon. Kasi ang pahinga natin, Pero pag may retirement din. ah, May retirement. sa ministry wala. Walang retirement sa Naalala ko kasi ang prophet, may retirement sila. Si Elijah at 50 nag-retire. Hindi, Naging farmer. nagtuturo pa rin siya. Nagturo pa rin. Nagtuturo pa rin. Pero nag-retire siya as a prophet Oh, na pareho ng ginagawa niya uh, kay yung yung Elijah. yung duty of a prophet, pero a prophet kasi prophecy or gift of prophecy andiyan yan sa iyan Oo. actually it's more of a teaching. Oo. Yan ang ano yan ang giftedness yan. Ngayon, meron kasing role ang mga prophets sa panahon ng ancient Israel. Ang role nila is to give advice sa mga leaders. Yes. Oo. So, may trabaho actually sila pero walang sweldo. Trabahong talagang ano. Ngayon pag Pro bono. pro bono, puro abono. Ngayon pag yung Puro yung, abono. yung Sakit ng ulo pa. na parang retire, actually hindi retirement yun, more on nag-slow down lang siya doon sa position na yun. Slow Nagtitrain naman siya ng down. mga younger prophets. Okay. Yan ang ginagawa nila, hanggang mamatay na. Pagpatay na, doon na ang rest talaga. Yun ang total retirement. Yun ang forever na yung retirement mo. Oo. So, ganun din ngayon ang high priest hanggang mamatay talaga siya. So, hindi siya. Paano kung may sakit ganun? May mga chief priest naman, may mga ano yan. Pero normally, ang high priest, um, katulad ni Aaron, for example. Si Aaron, parang malakas pa, pero nung sinintensya na siya ng Panginoon na pinahubad na sa kanya yung priestly garment niya, pagkahubad, namatay na siya. So, with that Yun ang merit, retirement. yun ang retirement nila.
Pagka sinabi na ng Panginoon, papalitan ka na Tapos na. Oo. o aalisin na, o wala na. Oo. Katulad ni Eli. Si Eli, yung high priest during the time ni Samuel, Nag-alaga kay Samuel. Oo. yung nag-alaga kay Samuel, um, bali namatay na lang bigla yun eh. Nag-aano siya, nabali yung leg niya. So, kaya pinalitan siya ni Samuel. Si Samuel ang nag-act as a high priest Mm. at that time. So, and unique yung time ni Samuel kasi si Samuel din ang leader, siya rin ang high priest, siya rin yung prophet. So, Saka ah bata. Bata pa siya noon. Panahon na yun. even nung tumanda na siya, napalitan lang siya nung inappoint si King Saul as king, nawala na si Samuel as leader. So nag-maintain na lang siya as parang high priest ng Panginoon and a prophet. Tapos later on nung namatay na siya, pinalitan na siya ng ibang high priest. So Mm. pero isa 'yan sa mga unique na time na very similar but not exactly the same no panahon ni Moses. Kasi si Moses, si Aaron ay high priest eh. Panahon ni Samuel siya rin ang high priest. So si Yeshua in the millennial kingdom, siya ang king and high priest and prophet. Siya yung all in all. Siya yung nasi na tinatawag yung the All of the exalted, above. so the exalted one, no. So anyways, so dito no, ang si Kohath, middle child siya ni Levi, tapos sila yung in charge sa sanctuary, no. Hindi nila pwedeng tingnan. Naalala natin, di ba, yung sinasabi natin na ang high priest once a year lang pumapasok sa Mm. sa tabernacle, sa Holy of Holies, Ah. once a year. Ang mga Kohathites, nakakapasok sila from time to time. Siguro once a week kasi nililinis nila. To check. Pero hindi nila pwedeng titigan ang Ark of the Covenant. Mamamatay sila. Nobody can even look at it. Hindi ka pwede makipag eye to eye doon, mamamatay ka. So, yun ano. Sila ang in charge sa ark, sa table, sa lampstand, sa altars. Kaya magtataka tayo, panay ang wisik ng blood. Di ang dumi-dumi na. Kasi nililinisan ng mga Kohathites. May way sila na paglinis. At pag naglilinis sila, hindi sila pwedeng tumingin. Hindi sila pwedeng tumingin. Okay? So, yan yun. Tapos, yung hindi Kohathite o hindi duty ng Kohathites, hindi sila pwedeng pumasok. May certain time lang. Mm. So, ngayon, ano pa ba? Yung mga ibang mga Levites, in charge naman sila sa mga iba, yung dismantle ng mga curtains, Oo, lahat pagbuhat ng ng yung mga ibang mga bagay, So, tumutulong yung mga Levites, katulong sila ng mga priest, no? Um, Ngayon, ang mga, lalo na nung kokonti palang priest, sa panahon na to, iilan palang priest, bali tatlo lang. Si Aaron, si Eleazar, tsaka sa Ithamar, tatlo lang. Kaya lahat na Levites tumutulong. Pero nung dumami na ang mga priest, ang mga Levites, tumutulong pa rin pero mas iba na ang kanilang function. Yung mga priest, katulong ng mga priest. Tapos dinivide ng mga priest into 8 divisions, no? 24 divisions, sorry. 24 divisions. Kaya nung panahon ni David, especially panahon ni Solomon, sila Sadok, yung chief priest na naging high priest si Sadok. Kaya yun Sadokite, yung mga Sadducees galing kay Sadok yan eh. Sila ngayon yung dinivide sila into 8 divisions, no? 24 divisions. Tapos si Zechariah, na tatay ni John, ay priest in the 8th division, no? So yan yun para alam natin yung
So hindi full-time ang mga priests sa mga Levites. Kasi hindi magiging overcrowded ang tabernacle, ang temple, kung andun sila lahat. Pero may mga instances na andun sila lahat pero pag feast lang, pagka-feast. So kaya sila rin ang guard ng temple, sila rin yung ano, no? Yan ang trabaho nila. So anyway, dito, no, anong matututunan natin dito? Ang Bamidbar, no, ay alam natin na ito'y desert o wilderness. Sa buhay natin ito'y parang ang buhay natin ay parang wilderness din, ano. Habang tayo ay bumabiyahe sa buhay natin, ay para tayong mga Israelites na pagkatapos tayong i-redeem ng Panginoon sa mundo, no, ay tayo'y naglalakbay, no, papunta sa promised land. Wow. So nagpapaalala din to Brad na we are but sojourners in this world. No, hindi tayo So, permanente kaya wag huwag masyadong nating ano. isipin na talagang taga dito tayo o Ah, talagang oo, hindi permanent yung ating residency sa mundo. yan, At ating permanent address ay sa kingdom ng oo, Panginoon. yan, So, oo, kaya yun ang nila. Habang nasa wilderness tayo, nandun pa rin ang gabay ng Panginoon yan, at patuloy na pagpapaalala niya ng kanyang mga panukala, mga kasaysayan, mga pangyayari at mga lessons learned ng mga Israelites sa kanilang pagsuway din sa kanyang purpose. tama yan. Oo. Okay? So dito makikita rin natin mga yung pagiging organized, no? Kailangan Yes. organized tayo sa buhay natin. Kailangan Oo nga. hindi tayo pwedeng basta na lang kung ano lang bahala na si Batman, hindi pwedeng gano'n, ano? Dapat organized tayo. Ah, Tapos Brad, may mga scientific findings ngayon na yung pagkakaroon ng regular na activities sa bawat buhay sa ating buhay na regular na di ba binigyan tayo ng umaga at gabi. Sa umaga tayo ay gising, sa gabi ay tulog tayo para mag-rest ang katawan. Ngayon, marami po ano ng mga sakit ang nararanasan natin dahil kulang sa tulog ang tao. Hindi nasusunod yung oras ng pagtulog. So example lang yan na very lahat ng yung exam ka paano niya ginawang maayos ang mundo kahit ang kalawakan, kahit ang araw at ang buwan, nakita natin na puro may kaayusan yung ginawa ng Panginoon. Kaya lesson learned din na maging maayos din yung buhay natin sa pang-araw-araw na nakalinyada sa salita ng Panginoon. yan, oo. Sige. So Okay, thank you. so Oo. Go ahead. banggitin ko pa rin yung conclusion of the matter na mababasa sa Ecclesiastes chapter 12, verse 137. Let us hear the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Balik Yan. tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming lingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo at naihayag at napag-usapan ang inyong Parsya Bamidbar. Nawa Panginoon ay nakapagbigay kami ng lesson sa mga kapatiran na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Na ito'y magbigay ng encouragement at magsaliksik ang bawat isa ng inyong katotohanan. Basahin ang parsya tuwing linggo, tuwing araw-araw, at malaman at maintindihan at makilala namin lalo kayo. Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, bago tayo magpaalam, nais ko pong pasalamatan yung mga bagong followers natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of Ministries. At patuloy po nating subaybayan or i-check yung ating Facebook page dahil doon po natin uh,
kahit yung ngayon na aralin ay mga videos, doon po natin ipopost para mabalikan po natin yung mga sa mga kapatiran na na-miss nila yung ating programa ngayon. At ganoon din po, iba pang mga katuruan ay matatagpuan niyo po doon. Siguro kahit yung mga katanong nyo, kahit hindi nyo pa itanong, ay masasagot na po kung inyo po isi-scroll down lang po yung mga previews, mga lessons na ipinahayag sa atin ni Brother Richard Sison. Ganun din po, patuloy po nating subaybayan at ang ating programang Ilaw ng Mesiyas at basahin po natin ang ating weekly Torah portion for next week. Yan po ay ipopost din po natin sa ating Facebook page para kapag pag nag-start na si Brother Richard nag-start na yung programa natin ay at least nabasa nyo na po yung weekly Torah portions at upang doon ay lubos natin maunawaan ng lahat ng mga kapahayagan dito. Nag-i-invite din po kami sa lahat ng ating mga listeners na mag-comment po kayo at mag-message sa ating Facebook page. Subaybayin niyo rin po yung Facebook page ng Light of Messiah Ministries Canada para doon po niyo matutunghayan yung kanilang Sabbath service at iba pang mga aralin at mga kapahayagan para po sa lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Yeshua Messiah. So kami po ay magpapaalam na. Ako po ang inyong Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Sison at patuloy na bumabati na Shabbat Shalom. Shalom.